upang matubos niya tayo. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni Andres at Simon. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo. At nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. At nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na pook at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, hinahanap po kayo ng lahat. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum. At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalimang linggo sa karaniwang panahon. Tanong po, sino dito ang nakaranas ng magkasakit? Ito pa yung iba talagang mula pagkabata hanggang ngayon, di pa nagkakasakit, no? Magkasakit sana kayo. Hero lang po. Pero minsan yung karanasan kasi natin na magkasakit, ang nagiging daan para maintindihan natin yung pinagdaraanan ng iba. So, hindi lang yung para bang nagkasakit tayo, wala lang, trip lang ng Diyos na magkasakit tayo. Hindi eh. Laging meron pong ginagamit ang Diyos na paraan o dahilan para tayo mas matutong makipagkapwa-tao. Kasi kapag hindi tayo nagkasakit o hindi natin naranasan yun, napakadali sa atin ng manghusga kung bakit siya nagkasakit. Kasi kasalanan niya, kasi matigas ang ulo niya, kasi pabaya siya. Pero dahil nagkasakit na rin tayo, alam natin na minsan hindi natin talaga gustong na magkasakit. Mahirap magkasakit. Mahirap. Una-una, yung pakiramdam ng taong may sakit o nagkasakit, yung bang pabigat, nagiging pabigat. Kasi may mga sakit na minsan talagang nangangailangan ng pagkalinga, nangangailangan ka ng taong pagbabantay sa iyo. Lahat abala eh. Lahat mayroong ginagawa. So mayroong minsan pakiramdam natin na napipirwisyo natin yung iba. Pag nagkasakit, kahit anong yaman mo, kahit anong yaman mo, uubusin yan ang kayamanan. Gastos ang gamot, gastos ang ospital, lahat. Kaya nga 'di ba nung naranasan natin ang COVID, pag nagkasakit ka, kahit anong yaman mo, walang silbi. Doon natin napapatunayan din naman yon, no? Na ang pinakamahalaga din sa mundong ito ay yung kalusugan.
Na hindi yan hindi mo magagamit kahit gaano ka kayaman. Pag nagkasakit ka na, hindi ka niyan mapapagaling. Ganun din naman sa mga nakapaligid, sa mga taong may sakit, yun din yung kanilang burden din. No? Yung nararamdaman din nila na mahirap. Unang-una, kailangan mong mag-adjust, kailangan mag-leave ka sa trabaho, o kaya naman kailangan mong mag-absent para bantayan kasi walang gustong kumalinga. Ganon kahirap. At ito rin yung kwento sa unang pagbasa sa aklat ni Job. Naranasan ni Job. Kahit na gaano siya kayaman, kahit gaano siya katanyag o yung estado niya sa buhay, pero sinubok ng demonyo ang kanyang pananampalataya, binigyan siya ng malulubhang sakit na wala lahat sa kanya. Ito yung mga realidad. Tingnan niyo yung katabi ninyo. Matanda na yan. At yung realidad din, na hindi sa hindi maiiwasan, kundi dahil may mga kapabayaan din talaga tayong ginawa. Kaya tayo nagkasakit o nagkakasakit. Ngayon pa lang, minsan yung kapabayaan ginawa natin nung tayo yung mga bata-bata pa, ngayon pa lang yan nagsasurface, ngayon pa lang yan lumilitaw. Minsan nga, naipasa na natin yung mga germs, mga mikrobyo sa katawan natin, kaya yung minsan mga bata pa lang, may sakit na rin. At patindi ng patindi rin kung ano ang mga sakit na naririnig natin. Mga out of this world ng mga pangalan, di nga natin maintindihan. Basta sasabihin na lang ng doktor, ito ang sakit mo. Hindi natin inaintindihan. Pero nangihina ang katawan natin. Ayaw natin din magkasakit. Pero sana po sa linggong ito, makita natin, magkaroon tayo ng isa pang mas positibong pagtingin kapag nagkakasakit tayo. Unang-una, ang sakit o ang pagkakasakit natin ay hindi bigay ng Diyos. Hindi galing sa Diyos. Kasi kung titingnan natin mabuti, bago pa dumating si Jesus sa ating ebanghelyo, bago pa siya dumating sa bawat lugar, mayroon ng sakit ang mga tao. Pinadala si Jesus sa mundong ito para tayo tulungan, para tayo iligtas. So, wag mong iisipin, wag nating iisipin na kaya tayo nagkasakit ay dahil pinababayaan o pinarurusahan tayo ng Diyos. Hindi totoo yan. Kaya yan ang sinabi ko, bago pa dumating si Jesus, may sakit na yung biyanan ni Simon Pedro, may sakit na at inaalihan na ng mga demonyo yung mga tao doon sa bayan. At ninais din niya na pumunta pa sa ibang bayan kasi marami din ang nangangailangan. So nandyan na. Si Jesus ay dumating para tayo pagalingin, para tayo palayain mula sa pagkaalipin natin, dulot ng demonyo, dulot ng sakit na mayroon tayo. Sana po, sikapin natin. Kahit na tayo po ay makaranas ng matinding sakit, na huwag tayong aalis sa Diyos. Lalo tayong kumapit. Minsan, isang panggising din yan, na kahit anong lakas natin, mangangailangan tayo ng grasya ng Diyos. Kahit ipagpilitan mo pa na hindi, magaling ako, malakas ako, manghihina din ang iyong katawan. At mapaalalahanan ka rin nawa, tayong lahat na talagang hindi natin pwedeng ilayo ang ating sarili sa Diyos. Ang kagandahan, kahit nilalayuan natin ng Diyos, ang Diyos ay lumalapit pa rin sa atin. Mas maganda, kung lumalapit ang Diyos, lumapit din tayo.
mas magiging madali ang pagtatagpo, mas magiging madali ang paghingi natin ng kagalingan. Ang ipinagdarasal natin, no? Bahagi ng ating responsibilidad na ang mga kakilala natin, no, na may sakit ay ilapit natin sa Diyos. Dalhin natin sa Diyos. Pagkatapos niyan, Diyos na ang gagawa ng lahat. Bahala na ang Diyos yan. Basta't sikapin natin na ilapit natin ang mga taong nangangailangan ng higit ng kagalingan sa Diyos. At kung sakali tayo ay magkasakit, yun nga po, no, isang paraan para mapaalalahanan tayo na baka masyado tayong nakalimot, baka tayo masyadong naging abala sa maraming bagay sa mundong ito. At ang sakit natin, ang isang daan para tayo muling magising sa katotohanan na kailangan natin si Jesus. Amen?